Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa gabay ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagpapakasakit at pagsunod ng Panginoong Jesucristo sa Panginoon Diyos. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipano, Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Patuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 36. Ito po ang mensahe. Ama ko, wika niya, mapangyari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 25. At ito po ang mensahe. Ngunit kailangan munang magbata niya ng maraming hirap at itakwil ang mga tao sa ngayon. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 10, talatang 17 at talatang 18. Ito po ang mensahe. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang itipunin muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa akong ibinibigay ito. Mayroon ako kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 8. Ito po ang mensahe. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan at hanggang kamatayan sa krus. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na ang pagpapakasakit at pagsunod ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ang ginawang pagpapakasakit at ginawang pagsunod ng banal na Panginoon Jesucristo mula sa kanyang isinagawa at ipinahayag doon sa Mabuting Balita. Na ang banal na Panginoon Jesucristo ay sumunod sa ating banal na Panginoon, nagbata siya ng mga panahon niyon. Siya ay itinalaga nating banal na Panginoon Diyos para tayo ay pagharian, para tayo ay pamahalaanan, iligtas sa demonyo, sa diablo. Tayo ay kanyang itinalaga niya ang banal na Panginoon Diyos para tayo ay paglingkuran, para tayo ay iligtas sa kasamaan, iligtas sa diablo, iligtas sa kasalanan, at maaaring pagparusa ng banal na Panginoon Diyos sa ating mga pagkakasala. Tayo ay binigyan ng pagkakataon, pagbabagong buhay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo, at sa ganitong bagay, ang Panginoon Jesucristo ay nagbata. Naghirap siya, sinunod niya ang kalooban ng Panginoon Diyos para ihayag ang mga bagay na ito, at siya ay magbuwis ng buhay para lamang tayo ay maligtas, magabayan tayo sa mabuting pamumuhay, maka-spiritual na pamumuhay. So ibinigay niya yung kanyang buhay dito. Sinunod niya ang Panginoon Jesucristo, maging yung kanyang buhay ay maibuwis niya. Ngayon ay ang Panginoon Jesucristo, nung siya ay isinugo, siya ay dumasal din sa Panginoon Diyos na wag na ibigay sa kanya yung paghihirap na yan para sa paggabay sa tao, iligtas ito. Pero pinamayani niya yung kalooban ng Panginoon Diyos
na masunod ito. Na tayo man ay kahit yung buong natin ay malagay sa sakripisyo na ganyan yung buhay malagay sa sakripisyo. Susundin natin ang banal na Panginoon Diyos. Saan man tayo na ano man ang ating pamumuhay sa buhay na ito. Halimbawa, ikaw ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ikaw ay nasa pamahalaan. So, yung mga buhay mo ay malagay sa sinasabi natin na sakripisyo, masakripisyo man kasama doon sa iyong mga sinusumpaan tungkulin, lalo na ikaw ay nasa enforcement. So, kaya mong ibigay sa Panginoon Diyos yan sa paglilingkod mo sa pamumuhay na ito. But, definitely, kaya mong yung isang bukasyon ng pamumuhay na ito, tayo ay kaya natin yung makibaka tayo na anumang hirap ang danasin natin sa pamumuhay na ito mula dito sa iba't iba nating mga kinabubuhay. So, napakasimple na mula dito sa, aside from the entire life nating pamumuhay, syempre nagsasakripisyo tayo dahil hindi naman tayo sa iba't iba nating ginagampanan sa pamumuhay at hindi naman lahat ng nanampalataya. So kaya tayo ay mayroong iba't ibang pinagdaraanan. Yan, particular, sa isang simpleng plain na pamumuhay, yung halimbawa nagtatrabaho tayo, mayroon tayong pamilya, so tayo ay tinataguyod natin yung pamilya. So yung sakripisyo na bilang tatay, bilang nanay, bilang mga tao, sa ganitong pamumuhay nagtatrabaho, so nakakayanan natin yan at makakayanan natin yan with faith in God at sa pinakita ng Panginoon sa Kristo na tayo ay magiging mabuti at kakayanin natin ang mga bagay na yan in doing that job. So kaya tayo ay gagabayan ng Panginoon sa Kristo na makayanan niya ang pamumuhay na yan na tayo ay ligtas anumang uri ng kapahamakan at tayo ay hindi bibigyan ng Panginoon sa Kristo ng mabigat na pasanin. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, magaan na pasanin lamang ang ibibigay niya sa atin. Maliban na lamang doon sa mga tao na kinakailangan magsakripisyo ng buhay para sa kapakanan ng marami kagaya ng ginawa niya. So yun. Kagaya ng mga apostol, so nagsakripisyo sila ng buhay para sa kapakanan ng marami para may palaganap yung mabuting balita. So yun. So tayo maabot doon sa ganun na halimbawa, yung hindi nangangahulugan na kinakailangan patayin ka para ikaw ay may sakripisyo mo ang buhay mo para sa paglilingkod mo sa Panginoon Diyos, kundi buong buhay mo hindi binibigay mo roon at ano man yung maaaring mangyari sa iyo sa pang-araw-araw mo pamumuhay, ibinibigay mo yung buhay mo sa paglilingkod mo sa Diyos mula doon sa bukasyon na yun, ikaw ay sa ganung pamumuhay. But definitely, hindi lamang kung halimbawa plain na trabaho aside from general, hindi lamang sa plain na trabaho ay doon maguguguli ng buhay mo para sa pagsunod mo sa Panginoon Diyos. Siyempre, meron ka ring oras para sa Panginoon Diyos. Hindi lamang doon sa gawa, kundi mayroon ka ring direktang pananampalataya sa Kanya na ating obligasyon din sa Kanya. Na tayo ay nagpupuri, tayo ay dumadalangin. Parang tayo ay yung halimbawa, mayroon tayong obligation in the church doon. Nagbubugkos tayo roon. Kung ano man yung gambay sa atin ng ating mga simbahan, tayo sumusunod sa Kanya. So, ganun. Aside from tayo ay pang-araw-araw nating mabubuting mga gawa para sa pagtalima natin sa Panginoon Diyos. Na tayo ay makakayanan natin yan doon sa gabay nga ng simbahan na patuloy at kung paano tayo nakikiisa roon. Tayo dapat ay patuloy na may pakikisa doon sa simbahan, ano man yung gabay ng ating kaparian sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual to boost our faith at yung pang-araw-araw nating gawin, nagagawa natin yung lahat ng mabuti. Naiwasan natin yung temptations na ilan sa mga tayo ay how we sacrifice laban sa mga temptation ng mga pumuli ng mga halimbawa, walang taros na pagsasaya, kaligayahan. So naiwasan natin yung gano'n masyado for our faith para tayo ay mayroong mabuting pamumuhay. Hindi tayo nauwi sa hindi mabuti, sa walang taros na pagsasaya, hindi mabuting pakikiharap sa kapwa-tao. Yan. At nalilimutan natin ng Diyos pagdating na nung ating sinasabi nga na pagsisikap sa trabaho. So nakaya natin na makapagsikap pero nung umunlad tayo nakalimutan natin si God. So hindi dapat yun. Kasi nga kasama natin siya sa pagsisikap pero hindi lamang doon baka malimutan natin yung ibang bagay na obligasyon natin. Ma-assign na kasama natin siya sa pagsisikap na tayo makapagpaunlad ng negosyo. Umunlad tayo pero meron tayong time para kay God pa rin. May oras tayo. Yung kagaya pakikisa sa simbahan, meron na time tayo para sa pakikipagkapwa-tao natin
at time tayo para sa pamilya natin. Kung paano tayo nag-grow in our faith to God. Hindi lamang magsikap tayo para umunlad tayo sa negosyo, umunlad tayo sa hahanap buhay. Hindi lamang tayo doon ginagabayan naman ng Panginoon Diyos. Kundi sa gawa, hindi lamang yan yung gawa, tayo nakakahon sa gawa ng pagpapaunlad lang, kundi sa entire na gawa natin na pagkapwa-tao natin or pamumuhay natin. Tayo ay ginagabayan sa gabay ng mabuting balita, ay ganoon natin gagawin ang ating pamumuhay in faith to God, sa gawa at sa direktang pananampalataya natin kay God mula kay Panginoon sa Kristo para makayanan natin ang hirap ng buhay. Sabagat mula pa lamang doon sa ating last sa katawan, makikita na natin kung paano natin nasusunod ng Panginoon Diyos not to masunod yung pita ng laman natin. Yung kagustuhan na tayo, walang taros na pagsasaya, yung sexual arouse, iba't ibang mga bagay na ating pinipigil yan. So, diyan tayo ginagabayan ng Panginoon, minumol ng Panginoon sa Kristo, yan yung ating pinapasan na ilan sa mula na cross na mula paano natin kinokontrol yung mga last ng katawan natin para makapamuhay tayo ng mabuti at maiwasan natin yung paggawa ng mali. Para tayo ay hindi natin makagawa tayo ng pagkakalimbawa, pinansyal, trabaho. Gusto mo maging mayaman kagagawa ka ng bagay na hindi maganda para umunlad ka. So hindi mo nasusunod ang pananampalataya sa Panginoon Kristo para makayanan mo na buong pagsisikap na umunlad ka in good way. Parang ganun. So sa ba't ibang mga bagay, in loss of our body, halimbawa, sexual art, napipigil mo yon kasi because of your faith sa God natin. So napipigil mo ang mga bagay na yan. So hindi ka gumagawa ng mga bagay na ikaw ay babaero ka, parang ganun. Naiwasan mo ang pagiging babaero at bumutis ka ng bubuntis. So, para mapariwara yung pamumuhay mo at yung ibang tao. Di ba sa ginagawa mo, di ba magkakaroon ka ng mga ganun na nakasisira ka ng buhay sa arts mo na gano'n, di ba? O iba't ibang mga bagay na magdudulo sa iyo ng kapamakan. That is our cross na pinapasa natin sa buhay natin. Na kung paano tayo namumuhay na nakukontrol natin ang mga bagay sa paggawa ng mali. At lalong-lalo na kung tayo ginagawa na nung pagkakamali. Yan ang mabigat doon. Na hindi lamang yung cross natin sa buhay, nagtatrabaho tayo ng mabigat, na buwis-buhay na trabaho. So mabigat yun, na tayo ay nalalagay sa mga buwis-buhay na trabaho. So yun ang mahirap doon. Dahil kung tayo malalagay sa buwis-buhay na trabaho, so syempre kinakailangan natin na tayo ay kailangan natin ng iba yung pananampalataya para tayo ay iadya sa kapahamakan kung yung mga trabaho natin ay para mga buwis-buhay na trabaho, di ba? So yun. Kaya tayo ay kailangan natin ng pananampalataya mula doon sa pagsunod sa mabuting balita at saka hindi lamang doon kundi akibat natin ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ginagabayan na tayo para makayanan natin yung mga bagay. Pero mula pa lamang doon sa gabay na pagmumul sa atin, yun ay makakayanan natin lalo kung nagsasama-sama tayo sa mabuting pamumuhay tayo mga Kristiyano, nagtutulungan tayo. So magiging magaan kung usapin lamang ng financial yan. Usapin na kung halimbawa yung pagbubukid, yung magtutulungan tayo, tapos agad yun. Diba? Maging magaan sa atin yung pamumuhay. Diba? Sa ganung mga bagay. So nakakayanan natin kung sama-sama sa lakas ng paggawa ang isang mga bagay. Kung susuluhin mo yan, mahirap mong magagampanan yan. Kaya nga tayo ay sa lahat ng bagay ay yung krus na dinadala natin ay makakaya natin yan with Christ. Maganda yung papapasan sa atin yan. Ano man yung pinipili mong trabaho, ano man yung way of life, at saan ka man nakatira, tama ng lugar mo, at lalong-lalo na kung makakaharap ka nga ng gano'n na ginagawa ka na ng masama ng kapwa-tao mo, nagiging biktima ka ng mga nagkakamali o mga tao hindi naniniwala sa Diyos, lalo na yung manlalabag ng batas na hindi nakasusunod sa batas. Yan yung cross na lang ating dinadala kung paano tayo magiging matibay, hindi tayo gagawa ng mali kapag ginagawa ka na ng mali ng kapwa-tao mo. Pag nilalabag na sa iyo yung batas or ano mang uri ng pagkakamali.
So nagiging stick tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ano manghirap yan? Kaya sana ay tayo ay magabayan kayo ng mabuting balita mula rito with faith to Christ para malagpasan natin at ganoon tayo susunod sa Panginoon Diyos na iba't yung pagtitiis, yung sakripisyo at sa pagsunod natin sa Panginoon Diyos sapagkat kinakailangan natin mula pa lamang sa pagkontrol natin ng ating mga lust, mga ating mga yan ay maiwasan yan ay sakripisyo at pagtitiis para hindi tayo magkamali. Kasi pag sinusunod natin yun, magkakamali tayo. Magkakamali tayo. Pag sinunod natin yung last ng katawan natin. At lalo na kung mabigat na pagkakasala na ang magagawa sa last ng katawan mo. Diba? Sexual urge, kapangyarihan, gusto mo pinuno ka ng politiko, pero gagawa ka ng mali para lang maging pinuno ka ng politiko, kukurap ka, gano'n. Or else, gusto mo na malaking pinansyal kung nasa gobyerno, kukurap ka. Kung ikaw na may pangkaraniwang mamamayan, ayan, gagawa ka na ng illegal activities para kumita ka ng malaki. Gagawa ka ng mga pandaraya para kumita ka ng malaki. Or else, para mabuhay ka lamang. So, tiisin natin ano man yung sakripisyo kung naghihirap tayo. Hindi tayo paubay ng Panginoon, magpagtagumpay natin para kumain tayo ng maayos, para tayo ay makapagsikap, para tayo ay maiangat natin yung sarili. Unti-unti lang hanggang sa tayo ay umayos na yung ganon yung sakripisyo. At tayo ay hindi po ubay ng Panginoon. Kasi hindi natin dapat i-complain na, bakit kami, sumusunod kami, mahirap pa rin kami buong buhay. Hindi ka maghihirap buong buhay mo kapag ay kayo susunod sa Panginoon. Kasi gusto niya kumpleto ang mundo para tayo lang mamuhay na maganda. Pero mamuhay na parang isa lahat under His kingdom. Pero siyempre yung ibang tao sinasarili, yung iba nagkakamal ng sarili niya dahil nga sa maling gawa. So yung iba naghihirap, tinatama ng kaya corruption. Naghihirap yung iba dahil sa corruption. Hindi nabigay yung servisyo. Mga ganun bagay. So kaya kung ganun, apektuhan tayo ng ganun, maging matibay lamang tayo para masunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, maiwasan natin yung gawang pagkakamali. Tayo ay gagabayan at mamahalin tayo ng Panginoon Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Kagaya ng Panginoon sa Kristo. Kaya mahal na mahal siya ng Panginoon Diyos dahil sinunod niya yung Panginoon Diyos sa Kanyang utos sa Kanya, yung gampanin niya. Kaya anumang gampanin natin sa mundo na ating ginagalawan, ay huwag natin manampalataya tayo maging matibay sa paggawa ng mabuti o pagsunod ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yan yung ating gampanin sa Panginoon Diyos. Kung ano man yung ating tinatahak sa buhay na ating kahit man ano mga ating piliin. So gampanin natin na tayo ay magawa natin yung masunod natin yung kalooban niya in any way of our perspective in life. Meron tayong kalayaan ng gusto natin. Pero gawin natin na matahakin natin ito sa mabuting pamamaraan para tayo ay masunod natin yung kalooban at utos ng Panginoon mula kay Panginoon sa Kristo. Hindi naman tayo mabay ng Panginoon sa Kristo. Gawin tayo ng kapangyarihan at bibigyan tayo ng magaan na pasahan yung naman. Malaga, kakayanin natin. Hindi naman po pwede. Hindi mo, kasi susubukan ka na ng Panginoon Diyos kung ayaw mo naman ng paghihirap. Kagaya sinabi nga ng Panginoon sa Kristo, ayaw naman natin ng paghihirap. Doon natin kalooban ng Panginoon Diyos na talagang hindi po pwede susubukan ka lang ng Panginoon Diyos para kumain ka. Magluto ka naman, parang gano'n, di ba? Para kumain ka. Andiyan na lahat, andiyan na isda, andiyan na livestock, di ba? Lutuin mo na lang Diba? Parang gano'n. So, magluto ka naman para kumain ka. Parang gano'n. Di ba? So, yun, at sana ay nagabi naman kayo sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay patuloy na ating mabuklod dito sa The Bible Evangelization sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo mabuklod ng Panginoon sa Kristo sa ating pagbabahagi dito sa The Bible Evangelization ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Sana masunod nyo ang mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa gabay ng Panginoon sa Kristo. At kayo ay maakay niya, maakay tayong sa kaligtasang spiritual. Sa kanyang pamamahala. Sundin natin ang Panginoon sa Kristo sa pagsunod natin sa Panginoon Diyos. At tayo ay magkaroon ng kaligtasang Diyos. Sana kayo patuloy ng mabuklod ng mabuting balita. Yan, ang Panginoon Kristo. At sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal Espiritu Santo, at
ng gayon nila Banal na Santa. Sana patuloy tayong maliwanagan at maliwanagan tayo ni Banal na Panginoon Diyos at Panginoon sa Banal na Spirit at Mother Mary at kayo ay patuloy na magabayan sa inyong pagtupad ng mabuting balita at sa inyong pag-asa sa ating pananampalataya. Yan, ng kanya at hindi lamang sa kanyang kaliwanagan na ito na nagabay ng pagmimilagro ng kaliwanagan ng kanyang ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, kundi sa iba't ibang mga pagmimilagro niya sa atin o gabay ng kanyang kapangyarihan para tayo ay gabayan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kagaya nga ng ating sinasabi na kagabayan niya tayo palagi sa ating sa hirap ng buhay na ito o makayanan natin ang hirap at pasanin sa buhay na ito nating kinaharap ng bawat isang tao. Ng bawat pamilya o bawat mga bansa. Sama-sama natin mula sa bawat isa ang tibay at sama-sama ng pamilya, community at buong bansa at buong mundo na maharap ang buhay na ito ng mapayapa, maunlad sa gabay ng Panginoon Kristo at pagpapailalim natin sa Kanya. So yun at doon sa CBC sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo ni Banal na Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at patuloy tayong magkaisa sa Interfaith Unity upang unawain natin yung iba't iba nating way ng pananampalataya or may iba man tayong Diyos. Ngayon, tayo ay magkaisa dyan, unawain natin yung mga reliyon sapagkat nalulugod ng Diyos sa kapayapaan. Sa pagkakaisa. So tayo magkaisa dyan, mag-unawaan tayo para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uuwi sa kaguluhan, diskusyon, karahasan hanggang digmaan. Bagkus, tayo nagpapaila ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga iba't ibang mga way of faith mo, mula Christian, iba't ibang mga pananampalataya o maging hindi nananampalataya, nagpapaila tayo ng kapayapaan dyan at pagkakaisa. Pagtutulungan, pagmamahalan, at lalong-lalo na paggabay sa mga kapamalan, nagkakaisa tayo para yung kapamalan makapagpaila ito ng mabuting pamamahala para tayo ay magkaroon ng magandang pamamahala sa atin sa iba-iba natin pananampalataya. Lalo na pagpapaira ng karapatang pantao. So, ayun. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at Mother Mary, at ng mabuting balita at patuloy niyo pong patuloy na pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos o na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na umaasa na gabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at ng Banal na Santa Maria sa ating presensya niya sa ating sa pagbabahagi ng mabuting balita, pagpapalaganap nito, pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo. Kaya sana tayo gabayin niya palagi na kaliwanagan with Mother Mary, lalo-lalo na kanyang aparisyon ng Banal na Santa Maria o ng Panginoon Diyos sa atin at ng Panginoon sa Kristo at kayo ay magabayan sa inyong pananampalataya. Yan. At lalo-lalo na paggabay ng kapangyarihan niya sa ating paggabay sa pamahalaan, magabay tayo ng kapangyarihan sa paggabay sa pamahalaan at ito ay maliwanagan ng mabuting balita na Panginoon Diyos at talimain ang kanilang mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Yan. Sa ganyan ngayon, yung pamahalaan, kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya. Yung inyong mamamayan, makikinabang ng lubos sa inyong pamamahala. Makapamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, hindi sa lahat ay makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos. Makapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos sa inyong mabuting pamamahala at pagpapahiran ng patas at karapatang pantao o sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamumuhay. So, yun. Muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at tayo ay patuloy na sama-samang mamuhay ayon sa mabuting balita. Sana tayo naliwalagan naman at magabayan sa kaligtasan spiritual hanggang sa takdang panahon. At yun, magandang hapon sa inyo lahat.